isa na nasa Australia, nasa Pilipinas at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo mga kabayan? Kagagaling ko lang dun sa parang vegetable fruit stand. Bumili ako ng baklava. Ito yun, no. Ano siya, para siyang, kung, di ba meron tayo nung turon, siya naman yung version ng turkey na dessert nila. Matamis, sobrang tamis, pero masarap. Pakita ko sa inyo mamaya. Naglalakad na ako. Pasalubong ko to kay Lara at kay Ramil. Papunta na ako sa bus station. At 3:13 yon. Tapos 12 minutes yung travel time ko. Hindi ako maglalakad kasi pag naglakad ako 30 minutes, kapagod eh. Kagagaling ko sa school at kauumpisa na ng term 2 ng 2024. Maglakad tayo. Dito na ako sa bus station. So mag-aantay ako. Habang nag-aantay tayo, siguro yun yung bus na sasakyan ko pabalik. So habang nag-aantay tayo konting sharing lang para naman ma-update ko kayo. Ito yung sinasabi kong baklava with walnuts, 300 gram. $10 po itong ilang piraso na to. So, pasalubong ko to kay Lara kasi nagpapabili siya tsaka kay Ramil. Ito yung nagustuhan kong dessert dito. Tapos, nalaman ko na galing pala siyang turkey. Masarap to, try nyo to. Kapag umuwi kami ng Pilipinas, gusto ko nga mag-try na magnegosyo ng ganito or magluto ng ganito para matikman ninyo. Sun shining the night away. We burn the past in the fire. I know it will be okay. We gonna light like a sun, moving as one, shining the night away. Nakababa na tayo mga kabayan sa bus. Bali may malapit kasing park dun sa tinitirhan namin, kaya tara pakita ko lang sa inyo ngayon. Ganyan. So yung park nila malawak to. Tapos may palaruan. Tapos dito ngayon kakaumpisa ng term 2 2024. 4 yung subjects namin at para sa akin parang mga hardcore accounting na siya. So 3 accounting, company accounting, parang ito yung continuation ng foundation in accounting, then contemporary accounting, auditing and ethics at taxation. So 3 araw po ang face-to-face class namin sa isang linggo. At ngayon parang mahihirapan ako sa mga subjects na yan. At ang napansin ko ngayong term na to, so may 5 terms po kami para sa 2-year program ng Master of Professional Accounting sa CQU University. Ngayong term 2, nakakalungkot kasi yung dating madami kami sa original class, ngayon parang may 3 nang lumipat or nag-swap from MPA to diploma. So ibig sabihin from 2-year program is nag 1-year program na lang sila. Then yung iba ay umuwi sa home country nila, yung iba ay lumipat naman sa ibang eskwelahan kung saan may mas murang fees po dahil napakamahal po talaga ng tuition fees. Ngayon, parang ang tinatrabaho mo dito ay napupunta lamang sa tuition fees mo na binabayaran namin kada ika-4 na buwan po. Kasi 4 months po yung isang term. So, nakalahati na po ako 5 terms sa 2 taon na pag-aaral ko. Nasa kalagitnaan na po ako ng taon. At ngayong kalagitnaan ng term 3, ayun, parang iilan na lang po kami naiwan doon sa original na MPA. So, madami na kami mga bagong classmates ngayong term. Nakakalungkot din kasi syempre nakasanayan mo silang kasama, pero thankful tayo kasi nakakilala tayo ng iba't ibang lahi na may iba't ibang kultura. So once in my life dito sa aking Australian journey, babaunin ko po ito sa aking puso at habang buhay na magiging grateful sa mga opportunity na ito. Na dati nakakonfine lamang ako sa Pilipinas, pero paglabas ko po ng ating bansa, na-realize ko na napakalawak ng mundo. Madami pa tayong kailangang matutunan tungkol sa kultura, mga tradisyon, ng ibang lahi, ng ibang mga tao sa ibang bansa. Andito sa Australia,
ang talagang na-realize ko sa mga tao, dati akala ko it's about the scenery of Australia na maganda, but it's because of the people. They are really beautiful people for me. That is my personal realization po with the locals. Sila yung may mga manners. Sabi ko nga, dahil nga siguro mayaman sila, mayamang bansa sila, wala na silang kailangan pang patunayan sa mga sarili nila. So very humble sila, very positive, and grateful yung approach nila. Parang straightforward talaga sila, ayaw nila ng drama. Very courteous, madaling kausap, walang direct forward, ganun silang mga tao. Ganda. It's a really blessing to experience those kind of beautiful people. Lumipat ako mula doon kasi mainit na, magpo 4 o'clock na din dito. Ngayon, gusto ko lang sagutin sa mga mangilan na nagtanong, or baka naku-curious din kayo, bakit po student visa pathway ang tinahak ko at ng pamilya ko papunta po dito sa Australia. Unang-una po, hindi rin po ako nag-fall na sa visa 485 na may 35 years old under. Tapos kung mapi-PR man ako is very slim na din ang chance. Kasi ang PR ay up to 45 years old. So bali ngayon, ako po kasi ay nakapag-lodge ng General Accountant ANZASCO or PR visa 189, 190 and 491 for family. But unfortunately, dahil po sa napakataas na points ng General Accountant na ANZASCO, na expirean po ako ng isang EOI, parang within I think 2-year period po, so na-expire. Then inabutan ako ng pandemic. So ganun po ako katagal nang nag-file noon. Then inabutan ng pandemic, so na-stop, and then this 2023 ay nag-lodge po ulit ako ng EOI. But unfortunately, dahil nga po sa edad ko, napakababa na po ng points ko at nahila na po niya yung points ko. Yun. So ang kapatid ko siguro, very grateful talaga ako sa kapatid ko at sa family niya, kasi siguro gusto rin niyang iparana sa amin kung ano ang meron sa Australia. So siya talaga yung nag-push na para matapos na yung chapter ng Australian visa application ko po. So nag-try at sumugal po kami ng asawa ko. So disclaimer lamang po ha, ito ay personal experiences, opinion, and based on my knowledge. Ito sinishare ko lamang sa inyo. At least sa mga nagtatanong po, bakit ako nag-student visa? Ako, I do not recommend it na mag-undergo po kayo ng student visa. As long as you have the experiences, nakapag-English test kayo, and you have positive skill assessment, go for the PR po kung ang long-term goal ninyo ay manatili dito sa Australia. Ako po kasi, sa life time ko, 20s is nag-establish ako ng career sa Pilipinas, 30s nag-build ako ng family life ko po and entrepreneurial side, and then I think na-reach ko na po yung parts po ng buhay ko na yon na I want to start all over again. So nag-establish po ako by the 30s. So kung pumunta po kami dito, wala na pong mawawala sa amin. So I hope may matutunan po kayong lesson doon. So kung ano man po yung naging investment ko dito, sinasabi kong panalo pa rin ako, kasi pag uwi namin sa Pilipinas, na most likely ay mangyayari dahil mas preferred po ng asawa kong manatili po sa Pilipinas, may magandang opportunity pa rin po ako dahil hopefully matapos ko po ang masteral degree ko po dito sa Australia. So, yun po ang brief na dahilan bakit po kami nag-student visa. I want to finish this Australian visa chapter in my life, na kahit nag-student visa po ako, ay makat ko na po ito. Because ako po, personally, ito po yung mantra ko live your life. We only have one life. Maiksi lang pong buhay. Gawin natin kung ano yung mas makakapagpasaya sa atin. Pero syempre po, pag ginawa natin yun, ay dapat meron tayong mga plan A, plan B, plan B, C, and plan D. So, like for us,
Simple lang po ang buhay namin sa Pilipinas, pero nag-establish po muna kami bago kami pumunta dito. So, no regrets po. I'm very happy na na-experience namin ang Australia. It's a very beautiful country with very beautiful people. So, yun, ini-enjoy na lang dito kasi uwi din po kami matapos ang pag-aaral ko. Kung may opportunity po man, kay Lord na po yun, sa Kanya na lang po namin. Kung manatili kami dito, it's God's plan. Pag umuwi pa po kami, it's still God's plan. So, whatever it is, we just follow what the Lord's plan for us. So hanggang dito na lamang mga ka-student visa, mga kabayan, nakapag-share lang ako ng maikli kung bakit kami nag-student visa pathway. Yun po talaga ang pinaka-rason. It's because yung PR na in-applyan namin is napakalabo na po dahil nga sa point system na napakataas sa ANZAS ko po. And then is pumunta kami dito para ma-cut na yung chapter ng Australian visa journey namin at ma-experience din ang Australia sa buhay namin. So please continue to like and subscribe my YouTube channel, Ako at Australia, for more updates regarding our life here in Australia on a student visa. Bye!